Ngayon pong July 2025 ay marami na namang nagulantang sa balita tungkol sa hindi matagumpay na transaction sa Pi Wallet. May mga pioneers na umano'y nabawasan ng fiat money mula sa kanilang mga bank account, pero hindi dumating ang kanilang Pi token. Kaya naman mabilis na lumabas ang pangalan ni OnRamp Money sa mga social media platform. Ayon sa kumpanya, ay hindi ito scam, kundi isang technical na delay habang ongoing pa raw ang kanilang integration sa Pi Network. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang tunay na dahilan ng wallet failure na ito, ano po ang posisyon ni OnRamp Money at kailan inaasahan ang formal na pag-launch ng kanilang serbisyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ayon mismo sa official post ng OnRamp Money sa X or dating Twitter ay kinumpirma po nilang ongoing pa raw ang integration ng kanilang system sa Pi Network. Kaya naman pinayuhan nila ang mga pioneers na huwag munang gumawa ng anumang transaction gamit ang kanilang Pi wallet. Ang launch daw ay inaasahan sa pagitan ng 2nd at 3rd week ng August 2025. Idinagdag din nila na lahat ng na-stock yan, or naipit na transaction ay maaayos pagdating ng official rollout. Kaya ang pinakamagandang gawin ng mga user ay ang maghintay at iwasan muna ang magpanik. Ang lahat ng update ay manggagaling lamang sa verified social media accounts nila. Ngayon ay bakit po maraming pioneers ang nabahala, lalo na po yung mga pioneers mula sa bansang Vietnam. Ayan. Isa po sa mga matinding reklamo ay nagmula sa mga Pi pioneers sa Vietnam. Ilan sa kanila ay nag-report na nabawasan ang kanilang fiat balance, ngunit wala pa ring Pi token na dumarating kahit lumagpas na ang 4 na araw. Siyempre, sa isang system na nangangako ng global usability ay malaking issue po ang ganitong uri ng delay. Kaya naman marami sa kanila ang humihiling ng mas malinaw at regular na notification mula sa team ng Pi Network at saka OnRamp Money. Ngayon ay ano naman ang koneksyon ng buy button sa mga nangyayaring problema? Ang lahat ng kaguluhan ay nagsimula matapos tahimik na ilabas ng Pi Network ang bagong buy button sa loob mismo ng Pi Network. Sa unang tingin ay mukhang maganda ang feature na ito dahil maaari na raw bumili ng Pi gamit ang debit card, credit card at kahit Google Pay. Kaya ang feature na ito ay ginawa sa tulong po ni Banza at saka OnRamper. Pero hindi agad sinabi sa lahat na ang buong proseso ay hindi pa lubusang integrated. Ayon sa ilang crypto observers ay isang malaking pagkakamali ito dahil hindi pa raw handa ang system para sa live usage. Mas mainam daw sana kung inantay muna nila ang August launch bago pinagana ang buy button na ito. Ngayon ay ano ba talaga ang layunin ng partnership ng Pi Network at saka OnRamp Money? Ang goal ng Pi Network sa pakikipag-partner kay OnRamp Money ay ang mas mabilis na conversion ng Pi token papunta sa fiat money. Sa pamamagitan ng bagong feature ay maaari nang ibenta ang Pi token at makuha ito sa 25 local currencies tulad po ng INR, MXN, NGN, VND, TRY at saka EUR. Sa madaling salita ay gusto po ng Pi Network na magamit ang namina na Pi ng mga pioneers bilang totoong pera sa pang-araw-araw na gastusin. Sayang, walang Philippine Peso or PHP.
Ito ay isang malaking hakbang patungo po sa mass adoption kung saan ang digital at traditional economies ay nagsasanay puwersa. Pero gaya po ng ibang technology ay hindi po maiiwasan ang mga initial na aberya lalo na sa integration stage. Yan, ngayon ay bakit may mga nagsasabing mabagal at magulo ang komunikasyon ni Pi Network? Hindi na po bago ang reklamo na mabagal at malabo magbigay ng update itong si Pi Network. Ilang beses na rin silang pinuna dahil sa kanilang communication strategy na tila napakakonte ng official announcement at kadalasan ay laging late ang notice. Sa pagkakataong ito ay muli pong napatunayan na may mga aspeto sa kanilang operasyon na kailangang ayusin lalo na sa transparency at saka real-time information. Ngayon ay may mga bagong branding update pa itong si Pi Network. Oo, habang ang atensyon ng lahat ay nasa wallet issues, ay tahimik ding nag-update itong si Pi Network ng kanilang branding. Isang bagong cover photo ang inilabas na ayon sa ilang community member ay simbolo raw ng pag-usbong ng open mainnet phase. Bagamat subtle lamang ito ay para sa marami ay isang pahiwatig ito na may paparating na isang major development. Ngayon ay kailan nga ba talaga dapat bumili ng Pi token gamit ang on-ramp money? Ayon po mismo sa opisyal na pahayag ng on-ramp money ay hindi pa dapat bumibili ng Pi token gamit ang kanilang platform hanggat hindi pa opisyal ang launching nito. Inaabangan po ito ngayong August 2025. Kaya kung ikaw po ay isa sa mga pioneers na excited bumili or magbenta ng Pi ay dapat ka munang maghintay syempre. Pinapangako naman ng kumpanya na lahat ng na-stock or naipit na transaction ay maaayos pagdating po ng opisyal na launching nila. At ayan, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts na kasali po sa Pi Network ay kailangan nating matutong maghintay at saka mag-observe. Ang delay po sa integration ay hindi nangangahulugang scam agad o panloloko. Isa itong natural na bahagi ng development process sa anumang malaking technology. Gayunpaman ay malinaw na kailangan natin na maging mas maingat sa paglalagay ng ating pera lalo na kung walang opisyal na pahayag pa ang mga platform na ito. Ang magandang balita ay kung totoong maayos ang rollout sa August ay makikinabang tayong mga Pinoy pioneers sa kakayang mag-convert ng Pi sa local currency. Posibleng magkakaroon tayo ng dagdag na income source o kaya ma-enjoy ang paggamit ng Pi bilang totoong digital asset sa pang-araw-araw na buhay. At bilang panghuli, para sa akin ay ito ay isang magandang paalala na kahit gaano pa ka-promising ang isang project ay laging may kasamang risk kapag wala pa ito sa final phase. Si Pi Network ay tila nasa edge ng mass adoption pero dapat po nilang ayusin ang kanilang communication strategy. Ang transparency ay isa po sa pinakamahalagang pundasyon ng tiwala. Kung gusto po nilang suportahan sila ng buong community ay kailangan po nilang maging mas malinaw at consistent sa pagbibigay ng updates. Tanda natin na tayo ay pioneers at bilang pioneers ay bahagi ng ating role na makaranas ng growing pains. Pero wag po nating hayaan na ang ating excitement ay maging dahilan ng mga maling desisyon. Wag pong basta bibili ng Pi kung wala pang opisyal na go signal. Kaya gamitin natin ang ating utak at hindi lang ang emosyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.